Dismissed policeman Wilfredo Gonzalez, who was caught on video whipping out a gun during a road rage incident with a cyclist in Quezon City, Philippines, has claimed that he did so for self-defense. In a Senate hearing on September 5, 2023, Gonzalez said that he was driving his car along Katipunan Avenue on August 27 when the cyclist, Alan Bandiola, cut him off. Gonzalez said that he honked his horn at Bandiola, who responded by giving him a dirty finger. Gonzalez said that he pulled over to the side of the road to confront Bandiola. The two men started arguing, and Gonzalez said that Bandiola got angry and punched him in the face. Gonzalez said that he was scared for his safety, so he pulled out his gun. He said that he did not point the gun at Bandiola, but simply held it by his side. Bandiola denied punching Gonzalez, and said that he was the one who was threatened by the former cop. The Senate hearing is part of an ongoing investigation into the road rage incident. Gonzalez has been charged with reckless driving, obstruction of traffic, and grave threats. Sa may side mirror po. Sige, pause ka muna. Mr. Badjula, Alan, Honor, intention mo talaga na gasgasin yung kutsi niya? actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginoong Willie Gonzales, pagkat niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang dito aso yun. So, hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Ipa-play nga natin. Please, i-play the video. Senator JB, please take over. Sandali. Secretariat, please play the video. Ito pong video para... Wala pa? Sige. Transfer. Anyway, siguro Mr. Bandiola, bago natin pagpatuloy sa laysay si Mr. Gonzales. Oo. Yung pong sinasabi niya kasi masyadong siya sigurado na merong ka raw gloves. Pwede ba yung unang insidente hanggang sa pangalawa itinanggal mo daw? Pwede bang mangyari yun? Hindi ko po matatanggal kasi, Your Honor, doon pa lang sa kanto po ng Welcome Rotonda, may mga sasakyan pong lumiliko doon. Pag nagkamali ka po doon, masasagasaan ka. Saka hindi po ganun kadali tanggalin ng gloves na nagbibigay. Alam ko yan, nag-bike din ako. Tsaka pwede ba magka-gloves ka na ano? Ang pang-gloves kasi na may pang-knuckle, pang-motor po yun. Hindi natin ginagamit sa nagbibisikleta. No? Tama po si Senator De La Rosa. Dahil ako po ay motorcycle rider and cyclist at the same time. Hindi ko gagamitin yung pang-motor sa bisikleta kasi makapal po yun eh. Di ba? So wala kang, for the record of this committee, wala ka talagang suot na gloves. Wala po. Maski yung mga po, alam nila, wala yung po. Yung po kiniklaim ng police kanina na merong dent sa kaliwang bahagi ng bubong nung sasakyan ni Mr. Gonzales. Doon mo ba tinapik o sa likuran banda? Actually po, ang bike lane sa right side po, Your Honor. Sa right side? Opo. Hindi sa kaliwa? Hindi po. Yung kiniklaim kasi Mr. Gonzales, nung malapit siguro, na kayo, kung mayroong... may time ba na pinalo mo din yung Hindi po eh. Kung siguro mayroong pumalo sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang hindi po ako yun. Siguro, ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung na-kompronta. Ayun lang. Gusto lang natin tanongin nyo dahil yung sinabi niya. Gusto natin palalaman kung sino to. Yung video please, wala pa? What's si Attorney Joe Anyon? This incident is truly concerning, and the claim of self-defense in cases of road rage can be quite complex. It's essential for the courts to thoroughly investigate and consider all the evidence, as well as the context of the situation. In this case, the video evidence seems to show that the argument had already escalated before the gun was drawn, which may raise questions about whether there was an immediate threat to Mr. Gonzalez's life or safety at that specific moment. The burden of proof for self-defense is high, and the courts will carefully evaluate the circumstances.
It's crucial for cases like these to be handled with fairness and justice, ensuring that the rights and safety of all parties involved are considered. The outcome of this ongoing investigation will undoubtedly have an impact on how road rage incidents are addressed and adjudicated in the future. Mr. Banjula. Yes po. Sige. Sabay pag ano dyan, siyempre, oh. Ewan ko how to evaluate that. Senator JB, paano mo evaluate yung Alan. video na yan? Alan, Yes po. kasi tayo minsan nangyayari yan. No? Opo, opo. Alam mo, nagbabike ako, minsan may nakaharang, may nagbababa. Opo. No? Minsan pwede natin iwasan pero inaano ni Senator Bato, maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Paano ka napunta? Papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talagang hinahabol ka na nito noong panahon. Ito na yung second incident. Opo. Kinat ka niya. Opo. Yan. So, Kaya ka napunta sa kaliwa. malapit na po yung kaya hindi na ako makapagpreno talaga eh. Kaya ako doon sa kotse niya. Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane dahil Nandun na po. nandun na siya. Opo. Hindi kasi yung pang ni Senator Bato, medyo maluwag dito Yun ang tinatanong Eh, namin, hindi po bakit napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, Your Honor, kasi pag ako nabangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan. So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas. Kasama po si Mr. Banjola. Inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po humantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon. Yung pinatabi mo siya, tapos sa gas-gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga, ang haba ho nung habulan namin At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa kong patawarin Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erode na ho sana ako Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw, na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Meaning, Kaya meaning, tuloy ka muna doon sa after that incident, hanggang sa pagkasamo ng baril. Opo. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho. Yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawa dahil nabatukan ko po siya. O ikaw una ng batok. Opo. O, Inaamin batok ka. ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang So po. nung pinatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yan. Pag binatukan tayo, magre-react po tayo. Kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo. Kasi reaction ko, Sigurado ka, susugurin mo siya? gumalaw po ako nang ganun Oh. Nagano po ako sa... So, sinabi mo ngayon, Oh. na susugurin mo sana siya. kasi binatukan niya po. Binatukan ka nga Reaction ko po talaga yun na pag bumaba ako ng bike, anin ko siya Oh, may baril po. Kaya hindi na po ako na matras ka. matras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. Ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin. Kahit i-review po natin yung inamin naman niya, susugod siya. Dinipensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo. Dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, But- if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin Opo, yun. mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, Yes, Your still Honor. gantuting yun. Yes, Your Honor. So, Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. Yes, Your Honor.
humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakaso eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kung man lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula, Alan po, Your Honor. Alan, Opo. Willie. Taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula, Opo. clear tayo Opo. na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Normal reaction ko lang po yun, Kaya Your ano Honor. reaction? Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka. Opo. Bumaba po ako ng bike. Retaliate. Opo, No, yung sa Italian. kaso lang po, inano niya na ako ng, kasi ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya Ah. huminto. Mula Espanya po, ang haba po ng habulan namin. Hindi, nakahinto na nga eh. Hindi, Hinto na doon. nung ano po, nung hinahabol ko po siya, Oh. dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat po, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung may kotse po. Ang nangyari ho po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko, nakita niyo po sa CCTV, pambabato, pagbunod ng baril, pagkasa. Lahat po yun, iniisip ko yun dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, dala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is, yung takutin siya na wag sumugod. Wag niya akong dakmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. So, ganun po yung intention ko lang. Kaya, Yung baril mo ba, kumpleto ng papeles yun? yes, Your Honor, kompleto po. Pero kang PTC-4 Opo, para doon. opo. So what happened after that? EPO, anong ginawa niyo sa baril niya? Sir, yung ginamit po na baril was confiscated by QCPD, sir. Immediately, sir, yung nung nakita natin yung insidente. Sandali ha? That was confiscated after that incident o matagal na? Kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate. General Torre, Your Honor, what happened sa baril niya? Sandali, General Torre. sagutin Ang ko lang baril po. mo, o sige. Your Honor, noon nasa Galas Police Station po kami, before kami maghiwa-hiwalay, nagka-areglo na kami, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, LTOP. Sabi ko, pwede ko ring kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binigay ko po sa investigador. Sabi ng investigador, Gonzales, pwede bang i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating pulis, alam ko naman kung walang file case at kompleto ang papers ng baril ko, siguro hindi na kailangan i-turn in. Not unless may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigador ko, kasi sabi ni CO, tayo pong mga PNCO, pag sinabi ng CO, sumusunod po tayo kagad. Kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CO ninyo? Oo, Sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan niyo, turn in ko. Ganun po ako kadaling nag-turn in po ng baril ko po.